guys, welcome back to my YouTube channel. And previously guys, na-share ko about my S-loan offers, kung paano ako na-qualify doon, on how I activate at kung magkano yung offer ko and interest. But for now guys, share ko sa inyo kung paano ko winidraw sa S-loan. Napakadali lang guys, tapos wala pang charge yung way ng pag-withdraw ko from my Shopee Pay to C-Bank, to Union Bank, to GCash, and wala lahat yun charge guys. And i-share ko din sa inyo guys kung bakit ganun yung process ko. Kasi alam nyo naman guys na meron talagang charge na 2% kapag Shopee Pay to GCash directly. But for now guys, i-share ko sa inyo kung paano ko na-withdraw and kung paano ko tin-transfer. So 5,000 po guys yung offer sa akin ni S-Loan. So click lang natin yung withdraw loan for the next step. So meron nga po akong loan amount na 5,000. So ang offer po sa akin na loan terms is 3 months and hanggang 6 months. So sa iba guys, na-offeran sila ng 12 months pero sabi nga ni Shopee, selected user lang daw yung in-offeran nila ng ganun. So mali mo next time, meron na tayong 12 months, diba? So mababa lang naman yung amount kaya okay lang. So ang disbursement ko po guys is sa Shopee Pay. Doon ko po yun marireceive yung pera guys na ito. Nakita nyo guys, may amount requested ako. Syempre buo ko na siyang withdraw yung 5,000. Pero meron siyang admin fee guys na 1%, 50 pesos sa 5,000. So ang amount marireceive ko na lang is 4,950. So sa baba guys, nakita nyo yung monthly repayment guys. Kapag 3 months ang mababayaran ko is 1,900. Kapag 6 months naman guys is I think 1,080 pesos lang. So 0 po ang processing fee per month. So syempre dahil gusto ko 3 months lang to pay, so next tayo magsasend sila sa akin guys ng verification sa aking mobile number. So ito na nga, kopyahin lang natin. And after nito guys, proceed tayo. Titingnan natin. Ito na agad-agad kasi yun. Malalaman agad natin. So ito guys, your loan withdrawal is under review. Please wait for an update. So yun daw yung status guys. So nandito na nga yung breakdown sa baba guys na wala talagang hidden charges kung nakikita nyo naman. So back to S-loan tayo. Tingnan natin kung 0 na siya. So yun nga guys, 0 na yung available credit limit ka kasi na ano ko na guys. So nakita nyo guys, meron dito sa baba current loans. May schedule na agad ako ng payment ko. Anyways guys, 4.95% lang po monthly ang in-offer sa akin na S-loan na interest ko. So mababa na yun guys. Then sa baba guys, makikita nyo na may view the contract. So view natin yan guys para syempre alam natin kung ano itong mga agreement na to. And dapat aware din tayo talaga sa in-agreehan natin. And kung may time ka guys, basahin nyo. Medyo mahaba lang ito guys, pero worth to read naman talaga kasi hindi natin alam yung ibang nakapaloob dito or mga policy nila. Baka magulat tayo napermahan natin to. I mean, nag-agree tayo dito. And nandito rin yung ko guys, yung ni-loan ko, nandito rin naka-breakdown din dito sa agreement na to. So, balik natin. Back to tayo, S-loan. So, ayun guys, pinapakita ko lang yun sa inyo. Then, so 0 na nga siya guys. So, nakalagay nga din dito sa sa profile ko, 0 na rin yung S-loan. Ibig sabihin, na-withdraw na siya. Then, tingnan natin guys yung Shopee Pay wallet ko kung pumasok na. So, ito na nga guys, nakita nyo ba? Ayan guys, so pumasok siya agad-agad. Wala pang 1 minute, pumasok agad-agad siya. So, real time pala talaga siyang pumapasok. So, click natin to guys para ma-view natin ng full. So, nandito na talaga siya guys sa Shopee Pay wallet ko. Sa baba guys, nakikita nyo na may C-Bank at saka GCash ako nakalink. So, pipiliin ko guys syempre si C-Bank. Dito ko ipapadaan yung pag-withdraw ko kasi para walang charge. So, type ko lang si 4,954 kasi yung available balance ko. 950 na lang. So, yun. Okay na yun. Then, amount. Next tayo. Next. Then, so guys, kung nakikita nyo yung admin fee niya is free talaga. So, cash in and cash out sa C-Bank is free talaga sila. So, napakaganda talaga ng nila, partners nilang dalawa. So, nakita nyo guys, yung Shopee Pay wala na yung 4,950. Nagtira lang ako ng 4 pesos. And then guys, punta tayo dito sa click natin kung pumasok na yung sa aking C-Bank account. Kasi nakalink naman yan sa aking profile. So, ito na nga guys, pumasok na 4,962 kasi meron po akong balance dyan guys na naiwan. Open ko lang yung C-Bank app ko guys. Then dito kasi natin isi-send naman from here sa C-Bank, isi-send ko naman to Union Bank. So, click lang natin tong pay transfer guys. And so, yun guys, nakita nyo sa baba, pwede natin isend sa bank, sa e-wallet, or pwede rin natin gamitin sa ating loan. Sa baba guys, may nakalink na Union Bank ko. So, click lang natin to guys. So, dito natin isend guys from C-Bank to Union Bank. Type lang natin yung amount. So, nakita nyo naman guys, 4,950 yung ipapasa ko. Guys, nakita nyo guys yung transfer fee. Tapos yung real time yung transferring niya ha. Anyway, then yung transfer fee guys, 15 pesos dapat. So, free na lang. So, dahil new lang ako sa C-Bank guys, nawi-wave yung
transfer fee nila dito pag nag-transfer ako to other banks. So, meron pa akong 15 free transfers left, tapos nare-reset siya every Monday. So, hindi for life, meron akong free. So, pag na-consume ko na lahat to, so babalik na tayo sa 15 pesos na transfer fee payment. So, next tayo guys. Ito na yung final step guys. So, wait natin mag-payment successful. So, ito na nga guys, payment successful na. So, nasa Union Bank ko na siya. So, check natin guys dito sa Union Bank account ko. Nakita nyo guys yung dashboard ko and check natin kung pumasok na. So, nandito guys sa Off As InstaPay. So, galing yan sa Cbank kanina guys. Ito yung pumasok 4,950. So, successful. So, isasend ko naman siya guys kay GCash. Ang magka-cash in ako kay GCash. So, nakita nyo guys na nabawasan nga siya ng 4,950 din. So, puntahan naman natin si GCash. So, nakita nyo guys, cash in via bank. Ayan, 4,950. So, successful lahat ng process natin guys na wala tayong binabayarang charge. So, kung wala pa kayong Cbank guys, I encourage you to create your account sa Cbank. Napakabilis lang yan guys. I-share ko sa inyo yung video tutorial kung paano gumawa ng account sa Cbank. Kung may Cbank naman na kayo guys, then wala pa kayong Union Bank, gusto nyo i-send na lang from Cbank to GCash, pwede naman yun guys. And mababa yung charge guys, I think 10 pesos lang per transaction. Recommend talaga na mag-create kayo ng account sa Cbank kasi kahit wala kayong Union Bank, at least kahit paano guys, mas makakatipid tayo sa charge kasi. So, sayang din yan. So yun guys, kung may katanungan kayo, you can comment down below. Kung may hindi kayo naintindihan or may experience kayo na iba guys, you can comment down below and nababasa ko po yun guys and para din mabasa guys ng iba. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe and hit yung bell button for update guys sa mga bago ko pa pong mga videos. Guys, thank you for watching and see you in my next video. Bye!